Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga may mga sapat na mga trabaho dito sa Canada, kung kayo man ay nagbalak ng trabaho bilang isang karpintero, sana po ay subukan nyo. Ito po ay nasa job bank na trabaho at halika, tingnan natin. So guys, sana po ay mapanood niyo buo ito ating video at itong ating pag-usapan ay itong Finnish carpenter. No? Sana po ay masubaybayan ninyo upang kayo ba ay tingnan natin kung kayo ba ay qualify o hindi. So ito po ay nasa Surrey sa British Columbia, $30 per hour at ito po ay 40 hours per week. Itong full-time job at 2 taong kinakailangan dito at kung kayo man, ito po ay na-verify na sa job bank at ang employer ay nag-apply na ng LMIA. Ang LMIA po ay para lang to sa mga temporary foreign workers, hindi po to applicable sa mga Canadian at permanent resident dito sa Canada. Okay? So again, ang kailang overview dito, English, ang kailang education, kayo man ay mga high school certificate, kayo man ay may mga certificate dyan, in situ or ano-ano pa, subukan nyong ilagay lahat dito sa inyong education. Ang kanilang experience ay 3 to 5 years experience, kung kayo man ay may mga sapat na experience dyan. At again, ito po ang work environment, noisy, dusty, and then ang work setting dito ay construction, mga various location, renovation, commercial, and residential. So guys, ito nga sinasabi sa inyo na itong task and responsibility, sana kung kayo man ay may klaseng ganitong trabaho, itong task na hinahanap nila, ilagay nyo sa inyong resume dahil makalaking bagay to na kayo ay may klaseng ganito dahil si employer ay naghanap ng ganitong klaseng trabaho. Okay? So again, tingnan natin. So ang kanilang responsibilities and tasks dito ay read and interpret blueprints, drawing, and sketch to determine specification and calculate requirements. Prepare layout in conformance to building codes using measuring tools, no? Measure, cut, shape, assemble, and join materials made of wood substitutes, lightweight, steel, and other materials. So again, marami po ito, basahin nyo na lang at kung sa tingin nyo kayo man ay qualify dito, subukan yung mag-apply. And again, ang kanilang additional information, transportation, travel information, willing to travel. Okay? So again, work condition, physical capabilities, bending, crouching, kneeling, combination of sitting, standing, walking, handling heavy loads, large workload, overtime required, physical demanding, tight deadlines. Okay? So again, ang personal suitability dito. At again, dito sa pinakababa, show how to apply. Pindutin po nyo yan. At ito po ang kanilang email. Subukan nyong mag-apply kung kayo man ay qualified. Okay? So, ganun pa man guys, sabi sa inyo, importante na kung kayo man ay nagbalak ng trabaho dito sa Canada, kayo po ay qualify. Huwag po kayong mag-apply ng trabaho dito kung hindi kayo qualify. Kaya nga sinasabi sa inyo lagi na magbasa upang matingnan nyo muna kung kayo ba ay qualify para hindi kayo magsayang ng oras nyo sa pag-apply. Subalit dito sa job bank, pwede kayo mag-sign in muna dyan, mag-sign in kayo para at least ang inyong mga search ay lalabas or mag-notify sa inyo sa inyong email at sasabihin meron trabaho dito, baka pwede ka. Okay? So, tuloy nyo lang yung paghahanap ng mga trabaho opportunity sa Canada dahil napakarami po dito. Subalit itong mga advices ko, sana ito ay makuha ninyong gabay at ako po yung masaya na kayo po yung makarating dito. Sama nyo yung pamilya na subalit sa umpisa talagang mahirap lang dahil nga sa kailangan ayusin natin ang mga resume. Okay? Kung kayo man ay nagbalak, I know na mayroon tayong mga kabayan na mga qualified dito. Subalit ang kailang mga resume talaga ay hindi ganun ka-solido, hindi ganun ka-stand out. So, ayusin natin. No? Ako po yung nagla-livestream doon nga sa Noitives vlog. For the meantime, dito muna ako magpo-post sa Noitives 2.0. Okay? So, ganun pa man guys. Maraming salamat sa inyong lahat.